Hello mga mare, ngayong araw nga po pala, samahan naman po nyo kami sa aming mga ganap. Kita nga po pala ninyo, napakaganda nga po pala ng tanawin dito sa aming pinuntahan. Ang dami nga po pala dito ng puno ng saging at puno ng mga mangga. Ano nyo ba mga mare, pangarap ko magpatayo ng bahay sa ganitong kagandang lugar. Nasa napakaganda na, talaga namang napakalakas ng hangin at sobrang tahimik. Yung mga mare, kapag talaga dito ka nakatira sa ganitong kagandang lugar, talaga namang marirelax ang iyong utak. Bali, pumunta nga po pala kami dito at sumama nga po pala kami kay Mr. dahil mangunguha nga po pala siya ng sasa. Hindi nga po pala nakakaalam, ang sasa nga po pala ay ginagamit nga po pala siya sa pambubong sa mga kubo. Tensya na nga po pala ninyo mga mare itong aking video dahil masyadong magalaw. Ito nga po pala kami mga mare nangunguha ng dahon ng sasa sa tabing ilog. Umpisa na nga pala mga mare magputol dyan si Mr. ng palapa ng sasa. Desisyon nga po pala kami mga mare manguha nitong palapa ng sasa dahil nga ipang namin ito doon sa aming kubo. Lapit na nga ang tag-ulan ng amare, tumutulo na nga rin pala yung aming kubo. Pimili nga si Mr. ng palapa ng sasa at ang pinipili nga niya ay yung malalapad ang dahon. Pag inilagay sa bubong ng kubo, mas maganda-ganda nga siya at hindi mahirap ilagay. Pag maliliit nga na dahon ng sasa ang nakuha mo, mahihirapan ka nga at marami ka din kakailangan ng dahon ng sasa. Malalaking dahon ang pinipili ni Mr. Nakuha nga pala dyan ang bunga ng sasa si Mr. Sabi ko, dalhin nga dito at aming titingnan. Alam nyo ba mga mare, maraming nagsasabi na masarap daw itong bunga ng sasa. Sabi ko kay Mr. Buksan niya at atry nga namin kung pwede pa. Kung pwede pa nga, akin nga dadalhin pa uwi at itatry ko nga itong lutuin. Sa mga mare, ang dami nagsasabi na masarap daw itong bunga ng sasa. So ito manatimisin lalo na kapag nilahukan mo ng sago at saka hinog na saging. Diba mga mare, trending na trending ito ngayon sa Facebook. Kaya sabi ko kay Mr. itry na rin namin. Yan nga mga mare at binuksan na nga ni Mr. at itatry na nga niya kung pwede pa. Mahirap-hirap nga siya mga mare buksan dahil ang balat nga niya ay parang sanyo. Mga mare at nabuksan na nga ni Mr. at titikman na nga niya kung pwede pa. Kaya mga mare, napatawa nga dyan si Mr. at nung kinagat nga niya sobrang tigas daw. Hindi na nga siya pwede mga mare kasi nga matigas na siya. Hindi na siya pwedeng lutuin. Na nga lang ni Mr. at hindi na nga siya pwede. Katapos nga sinilid na nga nila itong mga nakuha nila ng dahon ng sasa sa sako. Na nga lang nila ito dun sa pinagkakapitan ng dahon at isinilid na nga lang nila sa sako para mabilis-bilis. Nung mailagay na nga nila sa sako itong mga dahon ng sasa, ito na nga yung nakuha nila. Bali isang sako lang yung nakuha nila. Ito nga mga mare, pauwi na nga kami at sobrang tindi ng init at kung nakikita nga po ninyo yung bata nino takbong-takbo. Rireklamo na nga rin pala itong aking Junakis at nagugutom na daw siya kaya naman umuwi na rin kami. Hindi ko nga alam mga mare na maghuhubo pala si Mr. kaya dali-dali kong iniibos yung camera. Ito nga ang isa namin kasama nagsusulat na ng pangalan niya dun sa kotse sa sobrang gabok. Ang tindi nga ng init dito mga mare at talaga namang nakakauhaw itong init. Nga kami dalang tubig kaya naman dali-dali na kami pauwi at nagrereklamo na nga itong aming Junakis. Yan mga mare, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you soon sa next vlog. Bye-bye!